Pangarap ko po maging teacher sa paglaki ko para po maturuan ko po yung mga batang wala pa po masyadong alam sa buhay. Tsaka po, tuturuan ko din po sila na naiiyak po ako. Ako po ay naging biktima ng pang-aabuso po noong edad na 8 to 9 years old po ako. Nung punta po ako noon kay ate, sabi ko po doon po kay mama, doon ako matutulog kay ate. Maayos po naman po noon eh. Lagi pa nga po kami nagtitiktok noon nila ate. Tapos yung madaling araw, doon po siya nagsimula. Natutulog po si ate noon. Nakatalikod sa amin. Hindi po ako makapagsumbong kasi tinatakot niya ako. Mapakulong niya daw po sila, mama. Tapos, nung umaga po, kinalimutan ko na lang po kasi kala ko po di na mauulit. Sabi po nung pinagsabihan ko, magsumbong na daw po ako. Kakampihan ka ng ate mo, hindi yung boyfriend niya. Kasi nga, kapatid ka niya, kadugo ka niya. So, nung nagsumbong na po sila kila mama, tapos, akala ko po sa akin kakampi si ate. Yan lang, iniwanan po ako ni ate. Nung mas kailangan ko siya, doon po siya umalis. Sabi daw po ni ate, mama, paano ko uuwi? Anong makakihaharap ko sa inyo? Bago ko po malaman na buntis ako, bago din po ako magsumbong. Lagi po ako nagsusuka noon. Sabi ko kay ate, pa-check up tayo. Sabi ni ate, sige, wait lang, pupunta kami. Kaya lang sabi niya, aalis daw pala sila. Di sabi ko, sige ate, wag na lang. Si ate Rose lang din po yung tumulong sa amin noon. Yung iba po hiningian nila ng tulong, pinabayaan lang po nila. Noong una ko po nakita si ate Roslyn noon, nahihiya po ako nun sa kanya kasi umulong po siya sa amin. Nagbigay po nun ng mga gatas, tapos po bigas, mga dilata po. Tapos po binigyan niya po ako nun ng tablet, pang online school ko po nun. Tapos po, kada month po yun nun, nagbibigay siya sa amin. Tapos po, pinamibili po namin minsan yun na damit ni baby noon. Bumili po kami noon. Tapos po yung iba po, tinabi po namin. Sa iPad mo, ginagamit mo? Opo. Ha? Minsan po, Gamitin mo, pinagpapatagtog po kay baby. Oo, basta aral ka mabuti, ha? Yan lang ang ano ko sa'yo, ha? Aral ka mabuti para sa'yo. At saka, lalo-lalo na sa baby mo, ha? Opo. Ha? Dati po, ayoko ko nasa tiyan ko yung baby. Nung tumatagal po hanggang sa makalabas na po si baby, ayoko na po siyang ibigay. Pinapahawa ko lang po yun pag kilalang kilala ko o gusto ko po yung taong umahawak kay baby. Para doon sa taong gumawa yung ganong bagay sa anak ko. Ang hirap tanggapin kasi tinuring ka naming kapamilya. Sabi mo, ulila ka na. Lahat ng mabuting bagay pinakita namin sa'yo, wala kang trabaho. Pinatulog ka, pinakain ka lahat. Tinuring kitang parang anak ko na rin. Pero masahol pa sa hayop ginawa mo sa anak ko. Sinira mo yung buhay niya. Buhay nilang magkapatid. Dito sa bagong definition ng rape, may sexual intercourse na walang consent ng tao at ginamitan siya ng violence, dahas, or panlilinlang, niloko sa pamamagitan ng panloloko, or pwedeng ginamitan ng authority. Siyempre, lahat to walang consent. Meron pa rin tayong rape
na below 12, kahit may consent at nakipag-sexual intercourse ka doon, rape pa rin yon. Yung sexual intercourse talaga, yan ay reclusion perpetua. Ibig sabihin, habang buhay yung pagkakabilanggo. Ang Roslyn Foundation, wala namang pinipiling tinutulungan yan. Malalim yung pwedeng itulong ng foundation. Katulad niyan, yung mga binibigay niyang legal services at iba pang mental and health services. Nandito yung foundation, legal and any other help na pwede naming i-provide para i-pursue nila yung justice. Ma, sana mahalin mo din si baby kung paano yung pagmahal mo sa akin noon. Maraming salamat sa'yo, ma. Nasa tabi kita lagi. Sana po maging masaya si baby. Malusog siya. Masaya na po ako sa buhay ko po ngayon, nag-aaral po ako mabuti. Kasama ko po yung pamilya ko, sinusuportahan po nila ako hanggang ngayon po. Hindi po nila ako pinapabayaan. Yung anak ko na tinuturing ko po kapatid ko kasi minor de edad pa lang po ako. Sa mga oras na nalulungkot po ako, kasama ko lang din po sila. Ang laking tulong po ng binigay po ni Ate Roslyn ngayon. Nakapag-aral po ako, ang dami ko pong nagagawa sa buhay ko po na gusto ko po. Kundi po dahil kay Ate Roslyn, siguro po baka nahirapan po kaming bumangon ngayon. Ang laking pasasalamat ko po sa kanya. Si ate hindi po siya nagbago. Kung ano yung pagkakakilala po namin siya nung umpisa, ganun po rin po siya hanggang sa huli. Pinatawag po niya kami dito. Tapos yun nga po, nagbigay po siya ng financial para sa binyag po ni baby. Nagpaluto pa po siya ng pagkain, pinadala doon. Lahat po, mga tent, sinagot po ni ate lahat yun. Kaya laking pasasalamat ko po sa kanya, napakabuti po niya. Yung Christmas wish ko lang po is maging kompleto po kami sa Pasko, maging masaya, wala po sanang iwanan, malusog po yung buong pamilya. Para po sa ate ko, hindi po kami galit sa'yo. Alam ko po na takot ka lang. Pinili mo siya kasi siya yung nandyan eh. Piling mo siya lang nagmamahal. Nandito po kami, hindi ka po namin iiwan. Nag-aantay kami hanggang ngayon. Huwag po sana umabot sa puntong kung kailan may mawala po sa aming isa, doon ka lang po uuwi. Kay Ate Roslyn po, maraming salamat po sa mga tulong na nabigay niyo. Kung wala po yung ngayon, siguro po hirap po kami. Maraming salamat po.